Ano po ba talaga ang tunay na relihiyon at anong relihiyon ang makakapagligtas sa iyo sa araw ng paghuhukom? Sana po manotice. Thank you po. Wala. Kahit isa. Marami kayong maririnig nito. Punta kayo dito sa sekta namin. Punta kayo dito sa iglesia namin. Dito talaga yung maliligtas ang tao pagka pumasok ka sa iglesia. Totoo ba? Totoo? Sige, dyan na ako. Gagawa na lang ako ng mga mali. Gagawa na rin ako ng kasalanan. Basta makapasok lang dyan sa iglesia o sa isang sekta, relihiyon, magkakaroon na ng kaligtasan. No! Hindi po. Totoo yun. Wala. Kahit anong relihiyon, kahit anong sekta ang pwedeng makapagligtas sa kaluluwa mo. Sorry, nakaginto na pala akong mag-record. Hi. Marami kasi kayong maririnig na ganun, na punta kasi kayo dito yung totoo, punta kasi kayo dito sa simbahan namin, punta kayo sa church namin, sekta namin. Marami pa kayong maririnig na ganyan. At ang reality, ito, hindi po makakapagligtas ang relihiyon, simbahan. Tanging ang pagtanggap lang natin sa Panginoong Kristo, pagsampalataya sa Kanya, at pagkakaroon ng genuine repentance, pagtalikod sa mga nagawa nating kasalanan. Tandaan mo ito, kapatid, walang perfect na simbahan kasi wala talagang perfect na church. Wala ring perfect na relihiyon kasi wala talagang perfect na religion na makakapagligtas sa'yo, at walang perfect na spiritual leader na magbibigay sa'yo ng assurance para ikaw ay maligtas. Wala po kahit isa. Remember, perfection, holiness, and righteousness ang kailangan para tayo ay makasama ng Diyos sa kalangitan, at hindi natin nagawa yun. Walang matuwid, wala kahit isa na tao ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Dahil lahat tayo ay nagkasala at tayo ay nakundina na papunta sa impyerno. Yan ang sabi ng Scripture. Sa mga naging kabayaran ng ating mga nagawang kasalanan sa harapan ng Panginoon, ito po yun. The wages of sin is death. Hindi lang yung kamatayang pisikal, kundi yung second death. Ano yun? Yung kaluluwa mo. Pagkatapos na mamatay sa physical body, meron tayong soul. Mamamatay din po yan at magkakaroon po ng destination na papunta sa impyerno. Pero ito po yung naging plano ng Panginoon. The plan of redemption ng Godhead. Meron nang gumawa ng mga bagay na dapat tayo ang tatanggap. Ano yun? Yung ginawa ng Panginoong Kristo. Siya'y nagkatawang tao at kinuha niya yung ating mga kasalanan. Yun ang daladala niya sa krus ng Kalbaryo para tayo ay magkaroon ng parol, magkaroon ng kalayaan, maligtas. Yung dugo ng Panginoong Kristo ang naging kabayaran ng lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Romans 5 verse 9, at ngayon, itinuturing na tayong matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Kristo. Ito yung katuwiran na ibinihis sa atin. Kaya nga po walang matuwid kahit isa. At yung righteousness na yon na makakapunta sa kalangitan, hindi righteousness ng tao. Righteousness nagbumula sa ating Panginoong Kristo. There is hell, lake of fire, na magpapahirap sa kaluluwa kapag namatay siya na hindi nanumbalik sa Panginoon. Ito yung mga taong ito. Verse 8, pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag, mga ayaw sumampalataya sa akin, marurumi ang gawain, matay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Sabihin na natin hindi mo ginawa yung pagnanakaw, maging immoral, hindi. Doon na lang sa pagiging sinungaling. Sino yung hindi nakagawa ng pagsisinungaling? Diba? Kahit bata ngayon, nakakapagsinungaling. Pero dahil sa ginawa ng Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo, ito yung naging katiyakan ng ating kaligtasan. Yung pagsampalataya sa Kanya at paghingi ng tawad. Hindi na natin pagbabayaran kasi ginawa na ng Panginoong Hesus. Ihihingi na lang natin ng tawad, repentance, at tuluyang pagtalikod sa mga makasalanang pamumuhay. Kaya walang tao, simbahan, kongregasyon at relihiyon, samahan na makakapagligtas sa iyo. Tanging ang Panginoong Kristo lang. Merong kaligtasan, buhay na walang hanggan, at kapayapaan sa piling ng Panginoon. Kahit na madalas na i-reject ng mundong ito. Pero ito yung kahabagan ng Diyos. Isaiah 53 verse 3 hanggang 5. He was despised and rejected, a man of sorrows, acquainted with deepest grief.
Ito yung nangyari sa Panginoong Jesucristo. We turn our backs on Him and look the other way. He was despised and we did not care. But yet, it was our weakness or our weaknesses He carried. It was our sorrows that weighed Him down. Sabi ng verse 5, listen, but He was pierced for our rebellion, crushed for our sins. He was beaten so we could be whole. He was whipped so we could be healed. Amen. Napakaganda ng ginawa ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Accept Jesus Christ, kapatid. Kung hindi mo pa ina-accept si Lord, ang Panginoong Jesucristo. Repent and be blessed. Good works can save us. Napakarami pong nagtatanong yan. Kahit Christian, nakukonfuse kasi sabi ng Bible sa James chapter 2 verse 14, mga kapatid, ano bang mapapala ng isang tao kung sasabihin niyang mayroon isang pananampalataya o siyang pananampalataya pero wala naman siyang mabuting gawa? Maliligtas ba siya ng ganyang pananampalataya? Hindi do genuine repentance, hindi by the blood of Jesus Christ at hindi grace ang naging daan para tayo ay maligtas, kundi by works. Kumbaga, pinagtatrabahuan mo yung salvation mo, which is not true. Hindi totoo yon na kailangan mong pagtatrabahuan yung kaligtasan mo. Kasi dinideny natin yung ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo pag ganun. For example, isang may sakit, bedridden, hindi na nakakalakad. Paano pa siya makakagawa ng maganda o mabuti sa kapwa? E di papunta na yun sa impyerno. Halimbawa na lang masama na tao, pero gumagawa siya ng mabuti. Even wicked, gumagawa ng good deeds, pero gumagawa rin ng mali. So ano yun? Yung pamantayan ng langit dahil sa good works. Pag pumunta ka ng langit, anong sasabihin natin? Ito yung mga nagawa ko, ito yung mga... E di payabangan, paramihan lang ng ginawang mabuti, parang wala ka sa langit. Pero hindi yun yung sinasabi ng Bible. Hindi yun yung pamantayan ng langit at ng salvation natin. Because salvation through grace of God. Kaya lang nami-misinterpret ang James chapter 2 verse 14 dahil hindi binabasa ng buong konteksto. Sa English version, dear brothers and sisters, if you say you have faith but don't show it by your actions, can that kind of faith save anyone? Huwag tayong makonfuse dito na maliligtas pa siya ng pananampalatayang walang gawa. Ito yung paggawa ng mabuti sa kapwa. Hindi kaligtasan ng kaluluwa, kundi kung paano mo siya masisave sa gutom, paano mo siya masisave sa kawalan. Tutulungan mo siya sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Yan yung sinasabi ng James chapter 2 verse 14. Kasi malinaw sa verse na ito, sa English version, can that kind of faith save anyone? Ano ibig sabihin yan? Yung good works is an evidence of our faith through Christ. Tingnan nyo to, verse 22. Don't you remember that our ancestor Abraham was shown to be right with God by his action, by his faith, when he offered his son Isaac on the altar. Bago tawagin si Abraham, wala munang Isaac. Napakaraming taon ang nakalipas. Bago po i-offer si Isaac, 25 years. So yung faith nag-work at nagkaroon ng ebidensya. After 25 years, ginawa niya yung pinapagawa ng Panginoon. Ginamit ni James ng ilustrasyon ng pananampalataya ni Abraham kung paano ipakita yung good works na evidence nun. Remember, do not pick verses at i-interpret yung verse po na yan. Basahin natin yung buong konteksto kung ano yung sinasabi ng Biblia. If we confess our sin, God is just and faithful to forgive us. Romans 10:9 ang nagbigay ng daan para tayo ay maligtas sa ginawa ng Panginoon. Tapos may action tayo nung nanampalataya tayo sa Kanya. At ebidensya ang good works. Yun lang, prayer ko sa'yo, lalo kang lumago, huwag kang mawala sa pananampalataya, pabalo tayo sa Holy Spirit. Kinaas po, paano labanan ng lust? Struggle with lust, especially fornication, ayaw ko po siya gawin. Pero, merong pumipigil. I keep falling sa same cycle, paulit-ulit na paggawa ng kasalanan. Sa lust, fornication. Ano po ang dapat gawin para makalaya sa kasalanan na ito? Gusto ko po makalaya sa sin na ito. Paano po gawin? Isa to sa struggle kahit Christian na nakakagawa pa rin ng kasalanan at paulit-ulit na nakakagawa ng pagkakamali. Cycle ba? Sabi ng
1 Peter 2 verse 20, ang mga taong nakakakilala na kay Hesukristo na Panginoon at tagapagligtas ay tumalikod na sa kasamaan ng mundo. Ngunit kung muli silang bumalik sa kasamaan at maging alipin muli nito, mas masahol pa sa dati ang magiging kalagayan nila. Mas mabuti pang hindi na nila natagpuan ang landas patungo sa matuwid na pamumuhay kaysa natagpuan ito at talikuran lang sa bandang huli ang mga banal na utos na binigay sa kanila. Bagay sa kanila ang kasabihang ang aso'y kumakain ng suka niya at ang baboy paliguan man ay babalik din sa kanyang lubluban. Ito ang itsura ng mga paulit-ulit nakakagawa ng kasalanan. Can you imagine? Ang isang taong paulit-ulit sa pag-commit ng kasalanan, ang kasalanan niyang ginagawa bago siya makakilala, nagagawa pa rin yan, nakakapag-commit pa rin ng kasalanan. Ito itsura, yung aso, di ba? Kapag nag-puke po yun, tapos kinakain pa rin, kadiri po yun. Baboy, kahit paliguan, babalik pa rin po doon sa kung saan siya dumudumi. So, sobrang kadiri. Ito yung itsura ng taong spiritually na nakakapag-commit pa rin ng kasalanan na paulit-ulit in cycle. Paano labanan? Iwasan po natin na sa mga libreng oras natin, tayo po ay nag-i-imagine. Yung mga naka-stack dati, ipalinis natin sa Panginoon. Mga na-imagine po natin noon sa may mga adult na age na po, kahit sa mga bata, social media, tanggalin po natin yung oras na free. Tapos, ilalagay po natin sa pagsa-cellphone, the tablet, pagko-computer. Iwasan natin hanggat maaari na tayo po ay magbabad sa mga imaginations. So, kailangan natin gawin, punuin natin yung ating isipan. Kailangan nating matransform, ma-renew yung ating mind. Romans chapter 12 verse 2. At punuin natin ang ating isipan ng mga Bible verses. Kasi kabisado na nating itsura ng fornication or ng pornography po. Pagdating sa video, pictures, magazines, kailangan matanggal po yan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At yung memory verses po, makakatulong po yan para tayo ay makalaya po sa paulit-ulit na paggawa ng kasalanan pagdating po sa lust, fornication, pornography. Kumbaga, yung addiction mo sa pag-i-imagine, addiction mo sa pag-i-scroll, social media, any platform po na pwedeng magkaroon ng access para magkasala ka sa site, sa isipan, tapos pwede mong gawin, masturbation, pwede nating tanggalin po yun at iwasan yung mga libreng oras na inilalagay natin sa social media. Alam niyo po yung ibig kong sabihin mga kapatid, sa mga nalulung po sa kasalanan, sa addiction, fornication, na paulit-ulit cycle po ang nangyayari, tanggalin natin or iwasan natin, I repeat, yung mga libreng oras natin na magbabad sa social media or mag-imagine dun sa mga dating bagay na na-create sa ating isipan at palitan po natin ng salita ng Diyos. Pagbulay-bulayan natin yung Word of God, yon ang makakapagtanggal sa atin sa paulit-ulit na pag-commit ng kasalanan na yan. Hindi natin kaya to mag-isa. Kailangan natin ang patnubay at ang guidance ng Banal na Espiritu. Pero may ambag tayo. Kaya yung addiction mo noon na ginagawa ulit-ulit, papalitan po natin ng disiplina. Yan ang papatay at magtatanggal po sa mga habit natin noon. Sabi po ng Proverbs 13 verse 4, ang taong tamad hindi makukuha ang hinahangad, ngunit ang taong masipag ay magkakaroon ng higit pa sa kanyang hinahangad. Ito yung reality habang tayo nagpapatuloy. Lalo't nakakilala tayo sa Panginoon. Kapag nakapag-commit tayo uli ng kasalanan, grabe po yung tindi ng bigat ng damdamin at puso po natin. Oo, nakakapagpatawad tayo sa ibang tao. Kaya nating makapag-release ng forgiveness agad. Pero alam nyo po, bilang isang mananampalataya, nakapag-commit tayo ng kasalanan sa harapan ng Diyos, parang ang bigat, ang hirap patawarin ng sarili natin, lalo't alam natin na kasalanan yung nagawa po natin. Pero lagi yung tatandaan yung 1 John 1:9, He is just and faithful to forgive us. Yung yakap ng Diyos yung kailangan natin. Tandaan nyo po yan. At tutulungan tayo ng Panginoon na makawala tayo sa mga pagkakasala. Ang sabi ng 1 Corinthians 10:13, walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Ngunit, maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo papabayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan
para mapagtagumpayan nyo ito. Magkaiba ang struggle sa stronghold. Ang struggle na gawa mo lang last month, kahit kilala mo na si Lord, nakapag-commit ka ng kasalanang ganun. Pero yung stronghold, simula pagkabata, ginagawa mo na yung kasalanan. At kahit nakakilala ka na kay Lord, tinanggap mo na si Jesus, ginagawa mo pa rin. Yun yung kailangang ma-break. Stronghold na po yun, hindi yun struggle. At kailangan po dyan ay pagsuko, pagsusurrender natin sa Panginoon. Para mapagtagumpayan yung paulit-ulit na paggawa ng kasalanan, we need the guidance of the Holy Spirit. Siya yung makakatulong sa atin after we accept Jesus Christ. Pangalawa, disiplina. Pangatlo, surrender. Kailangan nating mag-surrender sa Panginoon para matanggal sa atin yung struggle and stronghold. Marami ka nawang natutunan. Kung meron kang tanong, comment down below. Obligado po ba tayo magbigay ng tithes? Hello po, pwede po ba pa-request ng video? Kasi nagdududa po ako kung magbibigay ba ako ng 10%. I hope mabasa po, Pastor Gab. Sana mapaliwanagan mo po ako. Napapanood ko po yung video nyo tungkol sa tithes. Question lang po, Pastor. Saan napupunta ang tithe? Tsaka bakit po ang daming utos sa Old Testament, yung tithes lang, parati namin naririnig na utos na dapat naming sundin at gawin? Samot-saring questions po about tithing. Napakarami po niyan. Mahalaga pa ba ang pag-iikapo at kailangan pa ba natin gawin yan sa panahon natin? Kailangan pa bang sundin yung utos na yan? Actually, nakakalungkot isipin at laging naririnig na kapag sinabing Christians, pastor, born again, laging may karugtong na ikapo. At dito tisod ang marami kahit Kristiyano na dahil hindi ina-apply yung ikapo. At napakarami daw utos ng Diyos, bakit ikapo lang ang laging pinapagawa. Nasa Malakias chapter 3 verse 10 po yan. Kahit maglatag po ako ng napakaraming bersikulo po dito, marami po ang tutulig sa. Actually, marami pong nag-report nung video ko po na yon about tithing, offering, giving. Ito ay paglilinaw lang sa lahat ng mga confused pa rin. Kaya maraming tumutulig sa dahil we are not under the law daw. We are under the grace. At yung tithing ay kasama doon sa kautusan. Para lang linawin po natin mga kapatid, ayon sa Biblia, bago ilatag ang 600 na kautusan mahigit kay Moises, wala pa po dyan ng ikapo. Wala pa po dyan yung 10% ng ikapo galing po sa word na tithes. Nakalagay po yan sa Malakias 3 verse 10. At meron nang gumawa po niyan bago pa po ilatag yung Mosaic Law sa panahon ni Abraham. Nauna si Abraham kay Moises at nagbigay siya kahit wala pang utos. Is an act of giving. It's an act of gratitude sa ating Panginoon. Kasi ito yung ginawa ni Abraham. Sabi ng Genesis 14 verse 20, purihin ang kataas-taasan Diyos na nagbigay ng tagumpay sa iyo laban sa mga kaaway mo. Pagkatapos, ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang ikasampung bahagi ng lahat ng bagay na nakuha niya sa labanan. Yes, paulit-ulit nyo po yung mapapakinggan na paliwanag ng pastor kasi yan yung totoong nakalagay sa Biblia. Bago ilatag yung 600 plus na kautusan, bago tayo maging under the grace at di na natin kailangan sundin dahil para lang sa mga Israelian, yan ay ginawa na ni Abraham. Kaya ina-apply sa panahon natin ngayon. Kaya kung tatanungin nyo po ako, nagtuturo po ba ako ng tithing sa church? Yes. Ako po ay nagta-tithes ba? Yes, I do tithing. Kasi yung prinsipyo ng tithing ay napakahalaga. Bakit napakahalaga ng prinsipyo ng pag-iikapo? Ang prinsipyo po ng pag-iikapo at konsepto po niyan sa Old Testament para hindi tayo maging ganid, para hindi maging sakim sa pera yung mga tao sa unang panahon. Ganoon din sa atin, para hindi tayo mahook doon sa love of money. Dahil ang ugat ng lahat ng kasamaan ay ang pagmamahal sa pera. Hindi pera ang problema, kundi yung pagkaganid ng tao sa pera. Dito tayo tinuturuan ng Diyos. Remember mga kapatid, sa Old Testament, pinagbawal ng Panginoon na tumabi ang isang lalaki sa babaeng hindi niya asawa. Dahil makakapag-commit to ng pangangalo niya. Magkakasala ka na kapag ka ganun. Pero bakit sinabi ng Panginoon iyon? Para hindi tayo magkaroon ng pagnanasa. Ganun din po sa New Testament. Wala na po yung law na yon para sa mga Israel lang. Pagdating po sa New Testament, bawal kang tumingin na merong pagnanasa sa hindi mo asawa. Kapag ginawa mo yun, magkukumit ka o magkakasala ka ng pangangalo niya. Ano tinatanggal sa atin doon? Yung lust.
Ganoon din sa pag-iikapo. Sa pag-iikapo, tinatanggal po sa unang panahon yung pagkaganid sa pera. Ganoon din sa New Testament. Hindi pa rin nawawala po yun. Inaalis tayo ng Diyos doon sa pagkasakim sa pera. Sabi ng iba, wala na sa New Testament yung tithing. Kaya nga, binibigyan na nila lahat sa Acts. Di ba nagbigay ng marami yung mga tagasunod ng Panginoong Kristo? Huwag tayong magpakahipokrito. Kasi yung 10 bahagi nga lang, yung 10% nga lang po hindi natin maibigay. I-apply pa natin yung napakalaki na pwede mong ibigay. Hindi nyo po mabibitawan yung napakalaki kung hindi natin mabitawan yung napakaliit lang na hinihingi ng Panginoon. Listen carefully kapatid kung bakit kailangan natin mag-tithes at bakit tayo nagta-tithes. Number 1, it provide God's house. Yan ang sabi ng Malakay, ng Leviticus. It provides margin in my life that God can fill it. Merong inaalis sa akin yung 10 bahagi para ang Diyos ang magpupuno ng higit pa sa 10 bahagi. Kaya ako nag-iika po. It reminds me that God is my source. Bakit ako nag-iika po? It connects my money to kingdom purpose. It gives my job eternal significance. It breaks greedy and self-reliance of my heart. Bakit ako nagta-tithes? Para maalis sa akin yung pagkasakim sa pera. It reminds myself na kung ano yung meron ako, uunahin ko muna ay ang nagbigay sa akin. Oo, sa iba, it's an act of thanksgiving. It's an act of gratitude. Pero para sa akin, para sa karamihan na niniwala at nanampalataya sa Panginoon, it's an act of obedience. Marami pong nag-apply nito na hindi natago ang kanilang blessing. Hindi na itago na pinagpala sila ng Panginoon. Kung kilala nyo si William Colgate, pag-aralan nyo kung ano yung ginawa niya, kung paano niya in-apply yung tithing principle. So, hindi ko sinasabi to para mag-tithes kayo sa akin. No, mga kapatid. Ito ay sinasabi ng Panginoon, yung prinsipyo ng Diyos na kapag in-apply mo sa buhay mo, mararanasan mo, makikita mo yung himala rin ng Panginoon. Yes, may grace ang Panginoon, pero meron pa siyang gagawin sa mga taong handa na magsuko sa Kanya. Hindi ko maalis kung nasaktan kayo sa mga turo ng ibang mga mangangaral na laging dinidiin ng pag-iika po at sa tuwing linggo ito ang maririnig yung pag-aaral. Hindi natin lalahatin ng mga bagay po na nagtuturo ng ganyan. Tanda lang po yan na tayo ay nasa huling panahon at marami ang gagawin ni Satan para ilayo tayo sa pananambahan. Dahil maraming tisod pagdating sa ikapo. So wag nating lalahatin mga kapatid. Dahil meron talagang nangangaral ng pure ang kanilang motive na ipangaral ang salita ng Diyos. Hindi natin ikakayaman yung maliliit na bagay po na yan. Pero sa tuwing ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, yan ay merong gantimpalang nagmumula sa Panginoon. Malakay chapter 3 verse 10. Pero ngayon, hinahamon ko kayo na subukan nyo ako ang Panginoong makapangyarihan. Dalhin nyo ng buo ang inyong mga ikapo sa bodega ng templo upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa nyo ito, padadalang ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala. Agree ka, follow ka, subscribe ka. Kung may tanong ka, let me know in the comment section. Brother, ask ko lang if it's biblical or not. Masama po ba ito? Like, yung about sa patay na ipagdadasal pa. Nasagot na po natin yan. And the rosary. Dito muna po tayo mag-i-stay sa rosaryo. Biblical nga ba ito? Hindi po. Kasi sa Bible po, wala pong rosary. Ina-apply lang po yan dahil nakagawian, nakagisnan at nakamulatan ng mga Pilipino. Kahit sa ibang bansa po. Sa entire Bible po, wala po tayong makikita na salitang rosary o kahit yung konsepto ng rosary na ginagawa po ng mga mananampalataya. Hindi naman lahat ng hindi natin makikita sa Bible ay hindi natin i-apply. What I'm trying to say is yung konsepto po ba? 'Di ba? Walang rapture na salita sa Bible. Nakita lang yan nung nagkaroon na ng version ng amplified version dahil yung rapture at yung konsepto ng rapture nasa Bible. Ngayon, yung rosary, wala pa yung konsepto nito dahil ang rosary ay ginawa lang din ng tao, practices para i-apply ng mga tao upang mapalapit sa Diyos. At hindi ibig sabihin na ginawa ng tao para mapalapit tayo sa Panginoon ay magiging counted na or magiging okay sa harapan ng Diyos. Magiging okay lang yan kung yan ay nakalinya sa kalooban ng Diyos at sinasabi ng Bible o turo ng Panginoong Kristo. Kasi kung hindi nyo pa alam ang nilalaman ng rosary kung bakit marami pong nag-aas, nagtatanong kung ito ay biblical, hindi po. Kasi ito yung nilalaman niya. Sabi na Tagalog version, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Ito yung laging binabanggit sa rosary. Tingnan natin, analyze natin. Ito ba ay patungkol sa Panginoon? First of all, hindi po. Kasi patungkol po ito kay
Mary. Yung Aba, kung galing po to sa Greek word, ito ay galing sa salitang Ama, Father. At yung Ginoo, galing po yan sa Bisayang salita na ibig sabihin ay Panginoon. Kung ito ay patungkol sa Panginoon, yes, tatawag tayo sa Panginoon. Kung ito ay tinutukoy na Aba, Father o Ginoo, Panginoon, pwede. Pero yung English version po nito, malinaw ang sinasabi, Hail Mary. Patungkol kay Mary. Ang ibig sabihin ng hail ay worship, praise to Mary. Hindi natin dapat, kaya malinaw yung sinasabi na ang rosary ay hindi biblical kasi patungkol ito kay Mary. Si Mary hindi naman dapat nating sambahin at hindi talaga dapat sambahin. Sino ang dapat sambahin at dapat tawagan? Ang Diyos Ama. Yun ang turo ng Panginoong Kristo. Matthew 6 verse 6, sa halip kung mananalangin kayo, pumasok kayo sa inyong kwarto at isara ang pinto. At saka kayo manalangin sa inyong Ama na hindi nakikita at ang inyong Ama na nakakita sa ginagawa nyo ng lihim ang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Disclaimer lang kapatid, hindi ko pa inaatake yung Catholicism. Again, ang nagtatanong nito, Catholic din. Confused siya. So sinasagot natin biblical. Tina-analyze natin ito. Malinaw na papuri kay Mary po yung rosary. Kasi ilang beses pong binabanggit yung Hail Mary full of grace po na ito. Sa madaling sabi, abomination po ito. Dahil hindi ito patungkol sa Diyos Ama. Patungkol ito sa tao. At dito nananalangin ng mga tao. Malinaw po, nakasuklam-suklam sa harapan ng Panginoon po ito. Na hindi dapat isanig ang pananampalataya o ang panalangin natin sa rao. Jeremiah chapter 17 verse 5, sinabi pa ng Panginoon, isusumpa ko ang taong lumalayo sa akin at nagtitiwala lamang sa tao. Ang itsura ng rosary ay ito. At ang pattern niyan po, ganito. May mga sunod-sunod po yan at unang babanggitin dyan yung 10 ulit na Hail Mary. Papuri sa tao, papuri kay Mary. It's abomination sa Panginoon mga kapatid. Malinaw po yan. I know na mayroong nasasaktan po pagdating sa mga ganitong teaching at paliwanag. Pero hindi ko naisugatan ang inyong mga damdamin at puso. Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Yung katotohanan yung magpapalaya sa atin sa mga gumagawa ng practices na ito. Pagtapos niyan, glory be to the Father, the Son, and to the Holy Spirit. After po niyan, Hail Mary uli. Papuri uli sa tao. 10 beses po uli yan. Iikot po yan hanggang sa matapos po yung beads po na yan. Tingnan nyo po ito, pagkatapos maikot po ng beads, yung repetition ng Hail Mary, doon po sa bandang huli sa laylayan, 3 beses uling sasabihin na Hail Mary. Pagkatapos ng 3 beses na Hail Mary, may Apostles' Creed. Ito po yung itsura ng Apostles' Creed o nilalaman. Maglalabas po tayo ng panibagong pag-aaral po dyan. Kasuklam-suklam sa harapan ng Panginoon ang purihin ang kapwa-tao at manalig sa pananampalataya sa kapwa-tao. Again mga kapatid, ito ay gawa ng tao. Dahil marami pong binago pagkatapos ng mga apostol. At kung tatanungin natin yung paulit-ulit na panalangin, ito ang sabi ng Bible po dyan. Matthew 6:7, at kapag nanalangin kayo, huwag kayong gumamit ng maraming salita na walang kabuluhan. Tulad ng ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos, akala nila sasagutin sila ng Diyos. Kung mahaba ang kanilang panalangin, huwag nyo silang gayahin dahil alam ng inyong Ama kung ano ang kailangan nyo bago pa man nyo ito hingin sa Kanya. Hindi ko intensyon na sugatan ng puso ninyo. Pero kung ito yung magpapalaya sa atin sa matagal na nating ginagawa na hindi naman pala kalooban ng Panginoon, it is the right time and right moment na tayo ay kilusin ng Panginoon. Kasi yung pattern na tinuro ng Panginoon, hindi rosary. Nakapaloob din sa Matthew chapter 6 verse 9 hanggang 10. Yung adoration, confession, thanksgiving, and supplication. Marami na po akong nalabas patungkol po sa biblical prayer na pwede nating i-apply. Si Jesus Christ po mismo nagturo sa atin yan. At yun ang dapat nating sundin. Hindi ko inaatake yung mga deboto po dito sa rosaryo. I respect you. Kasi galing po ako sa pamilya na nagro-rosary. Sobrang devoted po ng mga taong ito na nakamulatan nila yung ganitong practices. Buruin nyo po, pagpatak ng alas 6 ng gabi, lahat ng pamilya pupunta po sa kanilang bahay. Doon sila mananalangin. Di ba po? Sobrang devoted po ng mga taong yan. At tuwing linggo, walang hindi sasama para magsimba. Kung yung ganyang devotion at devoted na tao ma-convert dito sa utos ng Panginoon, wow! Sobrang tindi po na gagawin ng Panginoon sa mga taong ito. Kapag maibaling natin yung ating pananampalataya doon sa turo ng Biblia, sa turo ng Panginoong Kristo kung paano manalangin. Again mga kapatid, sa panahon natin ngayon, mahirap na
mahirap na pong akayin ng buong pamilya kahit ang mga bata sa social media na sa tuwing alas 6 mananalangin. Simple lang, hindi na natin kailangan ulit-ulitin pahirapan ang bawat isa. Simple lang mga kapatid, at sa tuwing linggo tayo ay magsasama-sama at magpasalamat sa Panginoon. Kung ito ang maiko-convert natin sa panahon natin ngayon, wow, praise the Lord. Again, hindi natin kailangan pahirapan ang sarili natin upang dinggin tayo ng Panginoon. Kailangan natin gawin, magpakumbaba, magkaroon tayo ng humility, magkaroon tayo ng submission. Hindi rin dahil sa obedience natin, kaya tayo kakinalagdan ng Diyos. No, it's a part of our service to the Lord. Yung maging submitted tayo, mag-obey tayo sa will ng Panginoon. Kasi ito'y kalooban ng Diyos. At pagdating sa pananalangin, hindi na natin kailangan pahirapan ng sarili natin. Ano yun? Tanggapin natin si Jesus Christ. Tanggapin natin ang Panginoon. Ang sabi ng Hebrews chapter 4 verse 14, Jesus is the highest priest. Hindi na natin kailangang pumunta para mangumpisal at sabihin yung mga kasalanan natin ginawa. No, pwede na tayong rumekta kasi si Jesus ang naging access natin para makatawag doon sa paanan ng trono ng Diyos at makuha ang biyaya ng Panginoon. Sabi ng 14, kaya panghawakan nating mabuti ang pinaniniwalaan natin dahil mayroon tayong dakilang punong pari na pumasok sa kalangitan na walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Sa tabernacle sa panahon ng Israel, hindi pwedeng pumasok ang hindi pari o hindi saserdote. Tanging mga saserdote lang ang pwedeng makakuha ng mensahe mula sa Panginoon ng rekta. Pero sa panahon natin, ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, nagkaroon na tayo ng access para makalapit at makadulog sa kabanal-banalang dako at presensya ng Panginoon. Ganito kabuti ang Diyos, hindi niya na tayo pinahihirapan. Verse 15, nadarama rin ng ating punong pari ang lahat ng kahinaan natin dahil nararanasan din niya ang lahat ng pagsubok na dumarating sa atin pero hindi siya nagkasala. Can you imagine? Na yung nararanasan mo ay kinukuha ng Panginoon at naintindihan niya kung ano yung nararamdaman mo. Wow! Yun ang ginagawa ng Panginoon pag tayo lumalapit sa Kanya ng sincere at totoo. Kaya huwag tayo mag-atubiling lumapit sa trono ng maawing Diyos para matanggap natin ang awa at biyayang makakatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Huwag tayong mag-alinlangan. Huwag tayong mag-alangan. Mga iniisip natin na kapag di na natin ginawa yung rosary, pattern ng rosary, mga practices po na yan, ay hindi tayo kakalugdan ng Diyos. No. Sabi ng Hebrews 4:16, hindi dapat tayo mag-aalinlangan. Huwag tayong mag-atubiling lumapit sa Panginoon. Ask ko lang po kung bakit bawal mag-cross sign pag kumakain o kahit mag-pray. Good question. Kasi nakamulatan natin na bago tayo manalangin, magsa-sign of the cross tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Pero hindi kasi yan yung tinuturo ng Bible. At walang tinuro ang Bible, kahit ang Panginoong Hesus, na gawin natin yung practices na yan. It's all about traditions. Sabi ko nga po sa inyo, ang tradition ay hindi nakakalugod sa harapan ng Panginoong Hesukristo. Kasi over 600 plus na merong kautusan si Moises at nadagdagan pa ng dagdagan sa panahon ng mga Hebreo. At nung nagkatawang taong Panginoong Hesukristo, nakita niya na sobrang bigat ng pasanin ng tradition sa mga tao. Kaya ito ang sabi niya. Mark chapter 7 verse 8 hanggang 9, sinusuway niyo ang utos ng Diyos at sinusunod ang mga tradisyon ng tao. Sinabi pa ni Jesus, mahusay kayo sa pagwawalang bisa sa mga utos ng Diyos para masunod niyo ang inyong mga tradisyon. Sa entire Bible, wala po kayo makikitang yan po ay dapat gawin bago manalangin, pagtapos manalangin yung sign of the cross. First of all, hindi ko inaatake ang Catholicism o kaya yung mga turo nila. Sasagutin ko lang po yung tanong na yan, biblical. Hindi hatred, kundi enlightenment nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo at salita ng Diyos. Now, ito ang sinabi ng Panginoon, paano tayo mananalangin? Listen kapatid, marami kang matutunan. Tuturuan kita kung paano manalangin para hindi ka na makonfuse in the name of the Father. Ito yung turo ng Panginoong Jesus. Unang-una, hihingi tayo, tatawag tayo sa Diyos Ama. Verse 6, sa halip, kung mananalangin kayo, pumasok kayo sa inyong kwarto at isara ang pinto. At saka kayo manalangin sa inyong Ama na hindi nakikita.
At ang inyong ama na nakakita sa ginagawa nyo ng lihim ang magbibigay ng gantimpala sa inyo. This is personal prayer, specific po. So maraming mga uri ng panalangin na binabanggit ang Bible, pero dito mag-stay tayo sa panalangin sa personal. Hindi nagagamit ng sign of the cross. Tatawag tayo sa Diyos Ama, number 1. Number 2, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sa araw ding iyon, kayo na mismo ang hihingi sa Ama sa pamamagitan ng aking pangalan. Hindi na kailangan ako pa ang humingi sa Ama para sa inyo. Kaya tayo nagsasabi na, in the name of Jesus. At sa pagkilos kapangyarihan ng banal na Espiritu, kaya tayo lalapit sa Diyos, mananalangin. Hindi na kailangan ng sign of the cross. O sa pagtawag sa Diyos Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, at sa kapangyarihan at pagkilos ng banal na Espiritu. Actually, dito kinuha yung sign of the cross. Pero hindi natin gagawin yon kasi wala naman talagang ganong sinabi ang Bible. Tandaan nyo po, kahit ang Panginoong Jesucristo, specific niyang inutos sa atin na ganito tayo mananalangin. Hindi tayo mananalangin kay Mary. Hindi tayo mananalangin sa mga puno, sa araw, sa mga nilikhang mga hayop. Tayo ay tatawag sa Diyos Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan at pagkilos ng banal na Espiritu. Dagdag ko na rin dito na hindi na natin kailangan mag First Communion, mangumpisal. Kasi marami pong minulat sa atin nung tayo po ay bata at nakaugalian natin na hindi ka mapupunta sa langit kung hindi mo makukuha yung sunod-sunod po na mga practices po na yan. Binyag, kumpisal o First Communion, kumpisal, marami pa pong iba. Tandaan nyo po, lahat ng po yan ay nakapaloob sa practices, traditions, at hindi yan yung nakalulugod sa harapan ng Panginoon. Why? Kasi po, ginawa na po ng Panginoong Jesucristo ang lahat. It is finished. Tetelestai, dun sa krus ng Kalbaryo. Yung sinabi niya na it is finished, paid in full. Bayad na po. Hindi na natin kailangan maghirap. Gagawin na lang po natin. Hindi natin papahirapan yung sarili natin. Tatawag tayo. Magkakaroon tayo ng humility sa Panginoon. At hindi na natin kailangan gawin yung mga practices po na yun. Kasi ito yung kalooban ng Diyos. Hindi tayo pahirapan, kundi bigyan po tayo ng kapahingahan. At ang naging access natin para tayo ay makalapit sa Panginoon, hindi tao, hindi hayop, hindi mga nilikha ng Diyos dito sa mundo. Ang naging access natin para tayo makatawag sa Panginoon, kahit hindi na gumamit ng sign of the cross, ang Panginoong Jesucristo. He is the access. Kaya tayo nakakatawag. Nagkaroon tayo ng connection sa Diyos. Kaya tayo ay meron ng kakayahang makalapit sa trono ng biyaya ng Panginoon. Hebrews 4 verse 16, kaya huwag tayo mag-atubiling lumapit sa trono ng maawing Diyos para matanggap natin ang awa at biyayang makakatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Siya na yung naging ultimate sacrifice. Siya yung namagitan sa atin. Siya yung punong pari, ang sabi ng Hebrews chapter 4. Kaya hindi na natin kailangan gawin yung mga bagay na yan, yung sign of the cross, pag tayo mananalangin. Again, hindi ko po inaatake yung mga Catholic at yung mga tao na ganito ang ginagawa, na nagsa-sign of the cross. Disclaimer lang po. Gusto ko pong maunawaan po ng mga nagtatanong po nito ay ma-enlighten kayo at masagot galing po sa Bible. I respect all the people na namulat po sa Catholicism kasi matindi yung devotion nila. Kaya nilang gawin po yung mamanata, kaya nilang gawin yung lumuhod mula po sa pintuan ng simbahan at ilakad ng paluhod po yung kanilang mga prayers with sign of the cross. And kung ito ay maiko-convert doon sa turo ng Panginoong Jesucristo, wala pong imposible sa Diyos. So share this video. Gusto ko po na maunawaan nyo kung ano yung sinasabi ng Bible dahil ginawa na ng Panginoong Jesucristo yung hirap para hindi na tayo mahirapan upang makalapit sa Kanya. Gawin nating manalangin, yung manalangin na merong pagpapakumbaba, hindi pagmamataas. Magpalinis tayo sa Diyos. Hanapin natin ang kalooban niya habang tayo ay nagpapatuloy. I hope na kumikilos sa inyo ang kapangyarihan ng Panginoon habang pinapakinggan ng video na ito. Sapat na po yung mga salita ng Diyos upang tayo po ay matransform at mabago. Tulong ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Tayo po'y tumawag sa ating Diyos. Tayo tumawag sa kapangyarihan ng banal na Espiritu sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Brother, ask ko lang, if it's biblical or not, masama po ba ito? Kahit Roman Catholic ako, against ako sa religion ko kasi may madami kasing mali belief ang mga Catholic.
Like the 10 Commandments, yung about sa patay na ipagdadasal pa, the Rosary, yung 40 days lamay, tas yung Christmas which is yung December 25th and other more. Doon muna po tayo sa 40 days. After mamatay ng isang tao, pinapa 40 days o padasal. Good question, kapatid. So marami pong confused dito kahit mga Christian na. At hindi masagot ng iba dahil walang malalim na pagkaalam patungkol sa Bible. Dito nakuha yung 40 days kung bakit nagpapadasal yung mga tao. Nung ang Panginoong Kristo ay nabuhay na maguli, hindi pa siya pumunta sa langit. Sabi ng Bible, 40 days muna siyang nagpalagi dito sa mundo. Bakit kaya? Basahin muna natin yung Acts chapter 1 hanggang sa araw na dinala siya sa langit matapos siyang mamatay at mabuhay muli. Makailang beses siyang nagpakita sa kanyang mga apostol sa iba't ibang paraan para patunayan sa kanila na muli siyang nabuhay. Sa loob ng 40 araw, nagpakita siya sa kanila at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At sa pamamagitan ng banal na Espiritu, nag-iwan siya ng mga utos sa kanyang piniling mga apostol. Tandaan nyo po, once na ang tao po ay mamatay, right after death, meron na pong patutunguhan. Hindi na po mamamalagi ng 40 days gaya ng Panginoong Hesukristo. Kasi ang Panginoong Hesukristo, meron lang siyang duty. May kailangan pa siyang tapusin bago po siya umakyat sa langit. Kaya siya nag-stay ng 40 days at nagpakita sa kanyang mga apostol. Unang makikita natin bakit may 40 days po si Jesus Christ na malagi dahil tinuturoan pa niya yung mga apostol na ipangaral ang kaharian ng Diyos sa mga disipulo at ingatan yung gospel. Pangalawa, kaya 40 days bago siya umakyat sa langit, madiin niyang sinabi at iniwan yung Great Commission na magbautismo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Banal na Espiritu Santo at gawing mga alagad ng Panginoong Kristo ang bawat sasampalataya sa Kanya. Pangatlo, kaya siya nagpakita sa iba't ibang kaparaanan sa mga apostol para i-prepare sila at maging witness sa pag-akyat ng Panginoong Kristo sa alapaap ng literal. Yun ang dahilan kung bakit ang Panginoong Kristo ay 40 days na malagi dito. Pero hindi na po mamamalagi yung ating kaluluwa dito sa lupa right after death. Kay Lazarus, doon sa rich man, yun po ang patunay na mayroong patutunguhan na ang ating kaluluwa at hindi na ipagdadasal. Kasi kung kinilala natin ang Panginoong Kristo bilang Diyos na kapagligtas natin buhay, pinagsisihan po natin yan, tiyak ang kaligtasan ang sabi ng Romans chapter 10 verse 9. Nakaugalian po ng mga tao, sa dami po ng panahon na lumipas, na 40 days ay naging practices, naging tradition, na kapag ka namatay isang tao, pagkatapos po nun, magabang ng 40 days, saka magtitipon-tipon, magro-rosaryo, magpapanalanginan, papanalangin yung kaluluwa na mapunta sa langit. Mga kapatid, kung tinanggap natin ang Panginoong Kristo, tayo po ay sumampalataya sa Kanya, tayo po ay naligtas. Kung tayo po ay humingi ng totoo, yung genuine repentance po mga kapatid, yun ang magdidikta kung saan tayo pupunta. Tinanggap natin siya bilang Diyos tagapagligtas. Ngayon po, tradition po yan ng tao. Yung tradition, ayaw ng Panginoong Hesukristo po yan. Kaya nga sabi ng Mark chapter 7 verse 8 hanggang 9, sinusuway nyo ang utos ng Diyos at sinusunod ang mga tradisyon ng tao. Sinabi pa ni Jesus, mahusay kayo sa pagbawalang bisa sa mga utos ng Diyos para masunod nyo ang inyong mga tradisyon. Malinaw sinasabi ng Bible na ayaw ng Panginoon ng tradisyon kahit po yung 40 days po na yan kasi hindi yan nakakalugod sa Panginoon. Inililis tayo niyan sa katotohanan. Minsan lang mamamatay ang tao at pagkatapos ito ay ang paghuhukom. Maghihintay ng paghuhukom yung mga taong nanampalataya sa Diyos o kaya naman hindi. Ang hindi sumampalataya sa Panginoon at hindi nagsisi bago siya mamatay, ito ang kanyang kahantungan, yung judgment ng Panginoon. The Great White Throne Judgment, the final judgment, dito huhukuman ang taong hindi kumilala sa Diyos at hindi nagsisi sa kanyang ginawang kasalanan. Wala ng 40 days, mayaman o mahirap. Kung sila po ay namatay at hindi kumilala sa Diyos, harapin nila yung Great White Throne Judgment. Pagkatapos nakita ko malaki at puting trono at ang nakaupo roon ang langit at ang lupa ay biglang naglaho at hindi na nakita. At nakita ko ang mga namatay, tanyag at hindi. Nakatayo sa harapan ng trono, binuksan ng mga aklat, pati na ang aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. At ang bawat isa sa kanila ay hinatulan ayon sa ginawa nila na nakasulat sa mga aklat na iyon. Kahit sa dagat sila namatay o sa lupa,
Naglabasan sila mula sa lugar ng mga patay at hinatulan ang lahat ayon sa mga ginawa nila. At ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan ay itinapon sa lawang apoy. Pagkatapos tinapon din doon ang kamatayan at ang Hades. Ang parusang ito sa lawang apoy ay ang ikalawang kamatayan. Loud and clear po yung sinasabi ng Bible na walang 40 days po na pamamalagi dito sa mundo pagka ang tao ay namatay. Kasi unfair ang mangyayari po kung yung nagpasasa yung mayaman o kaya yung mahirap, kahit mahirap kung nagpasasa po at tinalikuran ng Diyos at nagpatuloy sa kasamaan, ito ang kahantungan. Pero sa mga mananampalataya sa Panginoon, kaligtasan ang binibigay ng Panginoon. I hope nasagot po yung tanong po na yan. Straight to the point po ang video na ito. Sasagutin natin yung tanong na, ang Sabat nga ba ay Sabado lang at hindi Linggo? Bago natin sagutin po yan, alamin natin kung ano ibig sabihin ng Sabat. Ang Sabat po, from the Greek word Shabbat, is to rest, the Lord's Day. Araw ng pamahinga. Sa panahon ng Israel, hindi ka pwedeng gumiling. Ang tinapay kasi yun ang pangunahing pagkain. Sa Israel, tinapay. Hindi ka pwedeng mag-harvest. Hindi ka pwedeng humabi. Hindi ka pwedeng mangahoy. Hindi ka pwedeng magtrabaho, magtinda, mangalakal. Wala po talagang gagawin that time. Kasi yan ay banal at ibibigay natin yan para sa pagpapasalamat sa Panginoon. Ang Sabat po, hindi lang isa. Marami po yan. Kasi ang unang Sabat po, yung pang 7 araw. Ang 7 araw sa atin sa Roman calendar ay Sabado. At ito yung ginagawa ng mga Israel. Dito sila namamahinga. Sabi na Exodus chapter 20 verse 8 hanggang 11, alalahanin nyo ang araw ng pamamahinga at gawin nyo itong natatanging araw para sa akin. Magtrabaho kayo sa loob ng 6 na araw. Pero ang ikapitong araw, ang araw ng pamamahinga, ay italaga nyo para sa akin. Ang Panginoon na inyong Diyos, huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon. Pati ang inyong mga anak, mga alipin, mga hayop o ang mga dayuhan na ninirahan kasama ninyo. Dahil sa loob ng 6 na araw, nilikha ko ang langit, lupa, ang dagat, lahat ng naririto. Pero nagpahinga ako sa ikapitong araw. Pinagpala ko ang araw ng pamamahinga at ginawa itong natatanging araw para sa akin. Yan ay utos para sa mga Israelites. Yan yung unang Sabat na pumapatak na Saturday. Remember, we are not physically Israelites. We are not under the Mosaic Law. Yan yung Mosaic Law. Kasama po yan sa 613. Saturday po talaga yan sa mga Israelites. Paglilinaw po na ang Sabat ay hindi lang Saturday. Kasi merong tinatawag the Feast of the Unleavened Bread. Passover, sineselebrate po ito taon-taon. Hindi po ito sineselebrate ng Sabado lang. Basahin po natin yung Exodus 12 verse 16. Sa una at sa ikapitong araw, magtipon kayo para sumamba sa akin. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon, maliban na lamang sa paghahanda ng pagkain na kakainin nyo. Ito lang ang gagawin ninyo. Ipagdiwang nyo ang pista ng tinapay na walang pampaalsa. Dahil magpapaal ito sa inyo sa araw na ilabas ko ang bawat lahi nyo mula sa Ehipto. Pagdiwang nyo ito magpakailanman bilang tuntunin na dapat sundin hanggang sa mga susunod pang henerasyon. Again, this is under the Mosaic Law. Doon sa 613 na para lang sa mga Israelites. At hindi na tayo kabilang po dito. Ngayon, hindi rin po ito Sabado na pumapatak. Kasi yearly po yan. Parang Christmas or New Year. Alinman sa pumatak po sa weekdays or weekend, hindi po laging Sabat or Saturday po yan. Pangatlong Sabat na hindi pumapatak po at walang sinasabi ang Bible na ito ay Sabado ay yung Year of Jubilee. Sa ikapitong taon, magse-celebrate po ang mga Israelites. Sabi na Leviticus chapter 25 verse 2 hanggang 6, kapag naroon na kayo sa lupaing bibigay ko sa inyo, huwag niyong tatamnan ang inyong mga bukid tuwing ikapitong taon para ako'y inyong maparangalan. Sa loob ng 6 na taon ay makakapagtanim kayo at makakapag-ani, pero sa ikapitong taon ay dapat niyong pagpahingain ng lupa. Huwag niyong tatamnan ang inyong mga bukid at puputulan ng mga sanga ang inyong mga ubas. Huwag din niyong aanihin ang mga butil o pipitasin ng mga bunga ng mga tanim na kusang tumubo. Pero maaari kayong kumuha nito para may makain kayo. Ang inyong mga alipin, mga manggagawa, mga dayuhan na ninirahan kasama ninyo, mga alaga niyong hayop at mga hayop sa gubat na nasa inyong
lupain. Malinaw po sa mga binasa natin na yun yung mga Sabat. Year of Jubilee, hindi rin tumatama po ng laging Sabado po yan. Pwede tumama yan ng Lunes, Sabado, or Biyernes. Kahit anong araw po, kasi kada 7 taon yan. At ito yung pagpapatunay na hindi lahat ng Sabat ay Sabado. Ano ang kahalagahan po sa atin yan? Kasi we are not under the law. Ang gumagawa lang po niyan mga Israelites. At tapos na rin po dyan ang mga Israelita. Ngayon, nasa kanila na lang kung pinagpapatuloy po nila yan. Sa pangkalahatan, we are not under the law. Doon sa Mosaic Law, doon sa 613, doon sa Torah. Kasi we are under the grace of God. Kaya tayo nagsiselebrate ng Sunday kasi all over the world. Ano po ang pinaka-holiday? Ano yung pinaka-rest day? Kundi yung araw ng linggo. Sa eskwelahan, sa opisina, sa gobyerno, yan po yung araw ng pamamahinga, linggo. At linggo rin po na indicate ng Bible ng Panginoong Kristo ay nabuhay na maguli. Nire-remember na rin natin yung Lord's Day, araw ng pamamahinga, yung pag-alala sa resurrection ng ating Panginoong Kristo. Kaya tayo nagdiriwang nagtitipon sa araw ng linggo. No misunderstanding po sa mga bagay po na yan. At sabi ng Lucas, ito yung patunay na ang Panginoong Kristo ay nabuhay na maguli sa araw ng linggo. Kaya rin natin sineselebrate. Dahil yan po yung binigay ng Panginoon sa atin. Sabi ng Lucas chapter 24 verse 3, pumasok sila sa loob pero hindi nila nakita ang bangkay ng Panginoong Jesus. Ang sabi ng verse 1 at verse 2, madaling araw ng linggo, punta mga babae sa libingan, dala ang mga pabangong inihanda nila. Nang dumating sila sa libingan, nakita nilang naalis na ang batong nakatakip sa pintuan ng libingan. Kaya pumasok sila sa loob pero hindi nila nakita ang bangkay ng Panginoong Jesus. At naglagay po siya ng palatandaan at ng sign na siya ay babalik muli para sa atin. Hindi lang po yung mga babaeng nakakita, kundi si Pedro. Sabi ng verse 12, ganun pa man, tumakbo si Pedro at pumunta sa libingan. Pagdating niya roon, sumilip siya sa loob pero wala siyang nakita kundi ang telang linen na pinambalot sa bangkay kaya umuwi siyang nagtataka sa pangyayari. So kaya natin sineselebrate po yan, yung araw ng Sunday, sa rest day po, sa Lord's Day, yung araw ng linggo. Sa lahat po ng mga nagtatanong, I hope po nasagot ko po ito sa tulong ng mga scripture po na ito at ng banal na espiritu. Yung ating pagganap sa kalooban ng Diyos sa pagtitipon, pakikipag-fellowship sa mga mananampalataya, kalooban po ng Panginoon yun. At gawa lang ng kaaway na pinagsasabong-sabong yung mga Kristiyano, pinagtatalo-talo. Hindi po kalooban ng Diyos yan, yung pagtatalo-talo. I hope na inlight ko po kayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At na-influence ko kayo, hindi hatred, hindi pamamahiya, kundi love ng Panginoon, ang pagmamahal ng Diyos, at ang pag-asa nagmumula sa Panginoong Kristo. Dahil siya'y babalik na madali para sa kanyang mga mananampalataya. I pray, mga kapatid, na patuloy kayong lumalim sa kalooban ng Panginoon, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, at patuloy po kayong katagpuin ng Diyos sa inyong mga pangangailangan. Salamat! Hanggang susunod na pagkikita. Ito ang inyong lingkod. God bless po.